Okay mga kamads, mga kaibigan, pakinggan na po natin to. Okay, so etong tao na to ay isang motor vlogger. Etong motor vlogger na to nagpapatrending siya. Ayan, nakasulat pa yung ano niya dyan, yung kanyang logo. Now, ginaya niya itong boat dance na to. Panoorin natin to, ayan. Itong boat dance na to kasi ay galing to sa isang racing sa, I believe sa Thailand yata ito. And etong bata na to, wala siyang ibang ginagawa dyan kung hindi mag-aura farm na tinatawag. So ano po ba muna yung aura farming? Okay, so imagine niyo yung mga anime na pinanonood natin. Siguro yung mga millennials dyan, Dragon Ball, yung mga Gen Z dyan, Solo Leveling. Isa sa character sa Dragon Ball, si Piccolo. Isa sa character sa Solo Leveling, si Jinwoo, di ba? Yung entrance nila lagi astig. Tapos yung tindig nila lagi astig. Yung tindig pa lang daw, may dating na. So pag malakas yung dating mo, doon sa anime na yon, ibig sabihin malakas kang aura farmer, 'di ba? Kasi yun lang yung purpose noon, para astig kang tignan. So 'di ba, of course ito, wala naman talaga siyang realistic value doon sa team niya in terms of helping them. It is just to exude aura na tinatawag, or exude pampaastig. Siguro yun yung pinakamalapit na colloquial meaning noon or colloquial idea noon. Ganon din yung ginawa nito. Kaso mga lods, tandaan natin na yung mga ganitong klaseng galawan, delikado yan kasi pinagbabawalan yan ng LTO na I believe this falls under distracted driving kasi hindi may proper way kasi of riding your motorcycle, di ba? And mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinabi nitong mukong na to kasi mayroon pa siyang sinabing hindi totoo eh. So, ituloy na lang natin to. Yan. So, pinagtitingin-tinginan siya. Ang rason niya yata dyan, gusto niyang magpa-viral. Kasi obviously, ginagaya niya yan di ba? Ay, tingnan nyo. Kailangan kasi makita nyo tong reference point na yan di ba? Di ba? Astig yung bata, hindi siya nahuhulog, di ba? Aura farming ang tawag dyan. Ito, nag-aura farming. Pero ang nakakuha niyang, ang na-farm niya, bash. Bash farming yung nangyari. Yan. So, mute na lang natin Tapos, skip natin ng konti. And pinagtitinginan siya ng tao at tas nakipag-appear pa dun sa angkas na parang ang angas nung ginawa niya. Now, the same news sa News 5, in-interview din siya. Pakinggan natin. Pasensya na rin po sa inyo. Hindi ko po talaga alam na bawal po yung ganon. Saka, hindi po... Alam mo, dyan ako hindi naniniwala kasi pag sa lisensya kasi, bibigyan kayo nila ng test. Paano ka pumasa ng test kung hindi mo alam yung basic, di ba? Kasi paano ka ba sumakay sa motor? 'Di ba merong merong test doon. So bakit hindi mo alam? Ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo. Nagpapasikat ka, nag-aura farm ka. Gusto mo kasi mag-viral. Hindi naman tama 'yon for the sake of safety ng mga tao, 'di ba? Mali 'yon, idol. Tuloy. Ako sumayaw doon sa video, kina-clarify ko po. Nagsinyas lang po ako. Isa nag-message sa akin. 'Di ba nagsinungaling pa? Hindi daw siya sumasayaw doon sa video. Sumenyas lang daw. Kahit na ang nakasulat dito sa caption, boat dance challenge ni Ninong, baka naman, 'di ba? So ibig sabihin, ito yung caption nun Ibig sabihin, alam niya na sumasayaw siya, sumisenya siya. Kailangan mo bang tumayo sa motor para sumenyas ka? Syempre hindi, 'di ba? Obviously, ang ginagaya niya itong bata na 'to, 'di ba? Etong mga 'to, syempre, nag-practice yung mga yan. And yung ganyan, alam nila yung ginagawa nila kasi team sila dyan malamang pinractice nila yan bago yan gawin. And of course, yun nga, praktisado yan. Dito kasi, tumayo ka lang and then, nung nakakita ka ng opportunity, ginawa mo. Dito, hindi yan illegal kasi wala namang sinabi sa rules na hindi ka pwede mag-boat dance or aura farm na tinatawag. Pero tayo, may rules of traffic tayo na dapat sinusundan. Kaso, kamote gustong mag-viral. Ayan, congratulations, nasa channel 5 ka na tuloy, 'di ba? Mali naman yung ganyan, idol. Saka, hindi po ako sumayaw doon sa video, kina-clarify. 'Di ba? Hindi daw sumayaw sa video. Ay, napakasinungaling. Tuloy. Ko po. Nagsinyas lang po ako. Isa nag-message sa akin na binidyohan ko pa yung katangahan ko. Yung isa daw, binidyo pa yung katangahan ko. Well,
anong sagot mo? Ginawa ko lang po itong ano po, baka sakali lang po ako na mapansin po ako kaya ako po na-upload. O, so nagpapansin ka, papansin ka. Kulang ka sa pansin. Ba't kailangan mong ilagay yung sarili mo sa kapahamakan para magpapansin? Bakit hindi ka gumawa ng maayos na content para mapansin ka? Kasi nakita ko yung channel niya, hindi kasi talaga nagpa-prosper. Kumbaga, tayo dito, konti na lang naman yung views natin, pero kahit papaano may kita, kahit papaano minsan kumakamada tayo ng maraming views nang hindi natin kailangan lumabag sa batas sa ginagawa natin. Yun kasi yun eh. Alam nyo kasi, totoo lang, freedom of expression is there para lagyan ng rules kung ano yung pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. You are free to do what you want to do as long as you express your you express your actions in a very lawful manner. Yung ginawa niya is very dangerous. 'Di ba? Tumayo siya dun sa motor. Paano kung biglang mag-go 'yun? Paano kung biglang na ano siya, na bunggo siya nung likod, 'di ba? Kasi umaandar na tas nasanggi siya, edi aksidente 'yon, 'di ba? So that's why we have laws to protect the safety of everyone. Nako, ikaw naman talaga, oh. Yun. Pasensya na po. Ito yung sinabi ng mga netizen. Accent pa lang alam nyo nang kitang-kita at narinig nyo na baka ginayin nyo pa. Kasi hindi naman yan sa Bisaya or Tagalog. Mali naman yan. Kasi ano yan, sa tanga yan at saka sa katangahan yan versus sa karunungan. Yung isa tatanga-tanga di ba? Katangahan naman talaga yon. Ang purpose niya lang is magpapansin, di ba? So, wala siyang ibang dahilan kung para gawin niya. Sumesenyas lang daw siya. Diyos me, yun naman. Bakit kasi senyas ka? Tigil nga yung mga sasakyan. Sisenyas ka pa. Anong sisenyas ka dito? Hindi ko sure kung senyas lang yan. Pero isa lang ang sure ako, Bisaya yan. Again, wag natin. May mga Tagalog din na kamote. Actually, baka nga mas marami pa di ba? Yung sa Marilaki, nung nag-Superman, di ba? Mga kamote yon di ba? Mga Tagalog yon. So, hindi natin pwedeng isisi sa isang ethnicity ang problema. Ang problema ay nandun sa specific rider na kamote. Palakpakan yan sa ulo. Ito, walang duda, Bisaya talaga. Honest question, anong meron sa mga Bisaya at puros ganyan ang comment? Is this the trend na na walang masabi, ang matic drop? O yun nga, agree ako dito na dapat hindi talaga, ano. Bakit puro ganyan? Yari ka na naman, Selmar. License suspension. Ito tama talaga. A license suspension. Hindi, again, I do not, hindi ko ina-agreehan yung mga ganyang comment. It's very bad. Okay? Ayan ang papansin ka na. Ayan na. Napansin ka na. Ano pong violation yan? In my opinion, distracted driving yan. Okay? Regardless kung naka-stop or go, anything against the batas trapiko at ginawa within the premises ng kalsada ay pinagbabawal talaga. Common sense lang. Kung wala ka sa kalsada ay wala kang violation. Correct. Nasa kalsada siya. Ayan. Damay na naman mga Bisaya dito. Again, wag niyong lahatin. Maraming matalinong Bisaya. Ang problema dyan, kamote yan. Yung kakamutihan niya, walang kinalaman yan sa pagka-Bisaya or Tagalog. Anong meron kung Bisaya o Tagalog? Pare-parehas lang naman mga Pilipino. Yes, correct. May matalino at may tangang Pilipino. Yung katangahan na yon, it takes good exception sa ethnicity. Ano lang yon, sa kanya lang. Wag nating latin. Sumenyas lang daw kasi ayan, nagsinungaling pa. Napansin ka na LTO nga lang. Buy na buy. Kapag nag-buy, big bike ayos lang. Hindi naman, mali pa rin yon. Big bike, small bike, kahit mayaman, mahirap, Tagalog, Bisaya, yung umandar doon, pag ginawa yon, mali pa rin, di ba? It's not an excuse. Ayan o, ito, plus 1,000 ora, minus 9,999 ora, minus penalty. Ayun, ora farming sa LTO, see? Puro Bisaya, Tagalog check, Bisaya bosses. Helmet pa lang Asia. Ano ba yan? Puro ganito yung comment. Hindi naman, medyo Tagalog nga, Bisaya yan, accent pa lang. Diyos ko, wag hindi naman to Tagalog, Bisaya. Wala naman masama sa ginawa mo, boss. Hindi, tingnan natin kung may higit sa hindi, masama yung ginawa niya.
nga traffic enforcer na sayaw, bawal din. Yung traffic enforcer kasi, nagta-traffic siya habang sumasayaw. Hindi siya nakasakay. At saka yung sayaw niya, nandun lang siya sa gedli. Linalagyan niya lang ng konting flare yung ginagawa niya. Okay, hindi siya nagpapaandar ng motorsiklo or ng vehicle, 'di ba? Yun. Lesson learned, ilugar ang pagiging Bisaya. Diyos ko, di ko sure kung vlogger yan, pero ay, ba't ganyan? Anyway, mga lods, ayoko nang entertain yan. Sana po ay wag mag-aura farm tayo ng sa tama. Wag nating ilagay ang sa kapahamakan ng sarili natin just because gusto natin mag-viral. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.